Magandang araw. Pag-uusapan natin update ng labanan ni na Janriel Casimero at Luis Nery sa kalagitnaan nga ng problema sa pagkakansela ng boxing events ng promoter ng Angas ng Pinas na si Koki Kameda. Ay dito pa naisip ng kasosyo niya na Lash Bomu na makipagkalas sa kanya. Kaya tuloy nanganib na makansela ang boxing event sa June 6 na kinabibilangan ni Angas ng Pinas Janriel Casimero. Nagkaroon kasi ng problema itong magkasosyong promotion na Kameda Promotions at Lash Bomu tungkol sa financial issue tungkol sa kanilang boxing event sa June 6 na imbes na tulungan ng Lash Bomu si Koki Kameda para magawan ng paraan na matuloy ang pa-boxing event sa June 6 ay kumawala ito sa problema at iniwan ang matagal na nilang kasosyo na si Koki Kameda. Ibig sabihin nito hindi na makipagtulungan kay Kameda sa mga operasyon nito sa future boxing event. Giit ng Lash Bomu na may limitasyon lang daw kasi sila sa pag-unawa at pagkonsinti sa pagiging irresponsable ni Kameda. Dahilan kung bakit iniwan nila ito sa ere habang problemado sa mga boxing events na siya dapat ay kasama nila itong gumawa. Pero ganun pa man ay magandang balita pa rin para sa ating mga Pinoy boxing fans kasi kahit nagbitaw itong Lash Bomu ay binalita na ngayon sa Japanese media na uusad na ang laban ni Casimero at Nery sa June 6 at maglalabas nga umano ng official announcement sa Lunes, May 25. Lubos naman nagpapasalamat si promoter Kameda sa Abema TV dahil sa pagsalo nito sa kanilang event upang mabawasan ang problema sa usaping pinansyal. Nagpresenta kasi itong maging broadcast partner nila. Sila ang magpapalabas ng laban kung saan may bayad dito sa subscription na panggastos nila para mapaganap ang laban. Ayon kay Kameda, ang Abema TV daw ang masasabi niyang nagligtas sa kanila sa mahirap na pinagdadaanan nila upang maidaos lamang ang boxing event sa Japan sa June 6. Ito pala ang kwento kung bakit nagkaproblema si Koki Kameda. Ang dahilan pala niya na hiwalayan na si Galot sa pagitan ng Lash Bomu at sa kanya dahil sa kanilang pinagsamang kumpanya na Psycho Lash, kaya internal management issue, problema sa pera at pagkaunawaan sa mga desisyon ng promotion. Ang Lash Bomu ang nakatoka sa pamamahala ng finances at pangkalahatang operasyon ng mga event, habang si Koki Kameda naman ang namamahala sa boxing side tulad ng matchmaking. At ang mitsa ng tuluyang pagbagsak ng kanilang samahan ay ang biglang pagkakansela ng kanilang double header event sa Kyrgyzstan dahil sa kakulangan ng pondo at logistical issues mula sa management. Maalalang nagbabala ang Japan Boxing Commission na suspend din ang lisensya ng mga promoter na ito kung hindi matuloy ang event ngayong June 6. Pero dahil pumasok itong Abema TV, nakuha nila ang broadcast right kaya matutuloy ng bakbakan ngayong June 6. Kaya excited na itong si Janriel Casimero at ang message nga niya kay Koki Kameda, "Let's go Master Koki, this is it, the moment has finally come. Excited and ready for what's ahead. See you in Japan in couple of days. We are with you all the way." Ibig sabihin hindi talaga iiwan ni Cuadralas itong si Koki Kameda kahit anong mangyari. Nasa mataas na nga na kondisyon ngayon si Casimero. Patunay ito ng pasukuin nga niya ang kanyang kapatid at head coach na si Jason Casimero sa kanilang meets training kung saan nanakit ang kamay ni Jason sa mga malalakas na suntok ni Cuadralas. Lumaylay nga ang kamay ni Jason at talagang tinitiis na lang ang sakit na nararamdaman niya sa lakas ng suntok ni Casimero. At napatunayan naman talaga ni Casimero sa mga aktual na laban niya na malakas talagang kanyang suntok, kaya malaki ang pag-asa na mapabagsak niya si Luis Nery sa kanilang laban. Lalo pat maraming beses nang nanakdown itong si Nery at 2 beses na itong nanockout. Nanockout ito kay Japanese monster Naoya Inoue at nanockout din siya kay Brandon Figueroa via body shot. At isa pa, pinaghahandaan talaga ni Casimero itong si Luis Nery kasi nakikita niya na malaking oportunidad itong si Luis Nery para makalaban niya ang mga pound for pound star sina Junto Nakatani at Naoya Inoue para sumikat ng gusto at yumaman ng gusto si Casimero. Bukod sa 2 beses na knockout si Luis Nery ay napabagsak din siya ng 2 Pinoy na sina Raymond Tabugon at Arthur Villanueva. Bagamat natalo sila kay Luis Nery, nagawaan nilang pabagsakin si Luis Nery. Nakalaban ni Raymond Tabugon itong si Luis Nery noong taong 2016. Sa first round pa lang napabagsak na ng Pinoy si Nery. Halos nawalan nga ng hangin itong si Luis Nery at iniluwa pa niya kanyang mouth guard para makahinga siya. At pinabagsak nga din siya na Arthur Villanueva kung saan nayanig itong si Nery at nanlambot ang paa at hindi rin nakahinga ng maayos si Nery katulad ng laban niya kay Tabugon. Niluwa din ni Nery ang kanyang mouth guard. Ang problema lang ng mga Pinoy na nagpabagsak kay Nery ay wala silang follow up na killer instinct. Di katulad ni Casimero na kapag napabagsak niya ang kanyang kalaban ay hindi na niya ito tatantanan hanggang sa tuluyang manakaut ang kanyang kalaban. Prediction nga ni Arthur Villanueva ay mananakaut ni Casimero si Luis Nery. Minsan nang tumama ang prediction ni Villanueva sa laban ni Casimero kay Sanchez na knockout ang sasapitin ni Sanchez. Kaya
abangan natin kung muling tatama ang prediksyon ni Arthur Villanueva sa laban ni Casimero at Nery. Isa na nga sa nagkumpirma na matutuloy na talaga ang bakbakan sa June 6 ay itong si Pinoy boxing legend Jerry Peñalosa na nagbigay ng mensahe ng matinding kumpiyansa sa publiko. Sabi niya, "See you in Japan. Training camp in full force. Only 2 weeks till lights out." Ibig sabihin, tinotodo na daw nilang pwersa sa training ng kanyang hawak na si Kenneth Lover. Itong si Kenneth Lover ang tinatagurian ngayon ng mga Pinoy boxing fans na the next Manny Pacquiao. Kaya napaka-exciting ng event na ito sa June 6. Kaya abangan natin sa Lunes, May 25, ang official na announcement ng laban ni na General Casimero at Luis Nery, Kenneth Lover at Vince Paras.